Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias na ang paggawa ng kabutihan at pagtigil sa pang-aapi sa kapwa ay humahawi sa kadilimang bumabalot sa atin at nagbibigay daan sa pagsapit ng liwanag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yung mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo, at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin nyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Ay may liwanag sa tao na nahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang
itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabang. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ng malinaw na ang pananalig ng mga taga-Korinto ay hindi batay sa matatamis na pananalita o mataas na karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pamamagitan at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo, ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at bahay ng alagad ko. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatagong isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sinasabing tayong mga Pilipino ay mahilig sa pagkain. Sanay tayo na kahit anong pagtitipon, mga simple 2-3 tao, ay nagsasama-sama na may pinagsasaluhan. Minsan niya biro kahit isang platitong mani, okay na. Pero yun na nga, maliban pa sa mahilig sa sama-sama sa pagkain, mahilig din tayo sa masarap na pagkain, di ba? Gusto natin yung may lasa. Kahit simple, pangkaraniwang pagkain, gusto natin hindi ba pag yun pong, minsan may mga pagkain, pag tinikman natin, para naman ako may sakit, walang lasa, di ba? Kasi pangkaraniwan doon sa mga may taong may nararamdaman, pinakakain yung hindi maalat, hindi matamis, hindi maasim, basta sabi nga, mapunan lang yung sikmura. Pero pangkaraniwan na para tayo ganahang kumain, dapat may lasa. Unang karanasan. Pangalawa, yung tungkol sa karanasan natin kapag madilim, lalo na sa gabi, di ba? Mahalaga yung ilaw, yung magbibigay ng liwanag. Sa dilim, maring mga pa tayo, baka tayo matisod, sabi nga madapa, mahulog, o maaksidente. At dahil dito, maaari tayong masaktan o mapahama. Kaya delikado kapag walang ilaw. Kailangan natin ng ilaw upang may liwanag na tumanglaw sa atin para tayo, sabi nga, maligtas sa kapahamakan. Mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay madaling unawain, pakinggan at naging, sabi nga, mabisa sa kanyang mga pangangaral dahil gumagamit siya ng mga bagay at mga pangyayari na ang kanyang pangkaraniwang tagapakinig nakauugnay, nakarelate sa kanyang sinasabi doon sa pangaraw-araw na buhay at karanasan nila. At isa na po sa araw na ito. Sabi ng Panginoon, kayo'y ang asin ng sanlibutan. Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Kung paano na gumamit siya ng karanasan mismo ng tao upang ibigay ang aral tungkol sa kanyang aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Binanggit muna sa Ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Mateo. Binanggit ng Panginoon na tayo'y asin ng sanlibutan. Ang asin, sabi ko nga, pampalasa para tayo'y makakain ng mainam upang maging masarap yung ating kinakain, maging malusog, malayo sa sakit, at humaba ang buhay. Gayun din naman ang asin, sinasabi nga po, pampaimbak o pampanariwa o pampatagal ng buhay ng pagkain. Sa wikang English, yung preservative, di ba? Yung inaasnan o inaasinan para tumagal yung pagkain at hindi masira. At sa ganitong mga gamit, makikita agad po natin kung bakit sinabi ng Panginoon, kayo'y asin ng sanlibutan. Bilang mga alagad ng Panginoon, dapat tayong magbigay ng panlasa sa ibang tinatabangan sa pananampalataya. Dapat tayong maging sangkap upang manatiling sariwa para sa tao
ang ating pananampalataya. Gayon din sinunod ng ating Panginoon na tayo'y ilaw ng sanlibutan. At sabi ko nga, alam po natin ang gamit, di ba, ng ilaw upang magbigay ng tanglaw o liwanag at pumawi sa bumabalot na kadiliman kapag gabi at walang liwanag. Kaya dito po, kitang-kita rin po natin ang napakahalagang kahulugan ng sinabi ng Panginoon, kayo'y ilaw ng sanlibutan. At sabi pa ng Panginoon, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang tumanglaw sa lahat ng nasa bahay. Diba yung ilaw, kahit anong ilaw, hindi mo itatago yun. Hindi mo itatabi. Itataas mo sa mas mataas na lugar para mas malawak ang liwanag na ibibigay nito. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, kung tayo'y tunay niyang mga alagad, dapat tayong magbigay ng liwanag upang makita ng buong linaw ang kabutihan at kagandahan ng ating pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, sa paanong paraan tayo magiging asin at ilaw ng sanlibutan? Ito po ang ipinaliwanag ng unang pagbasa. Yung unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas, ano po ang sabi ng Panginoon? Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ng walang tirahan. Yung mga taong halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Sabi pa po doon, kung titigilan nyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Sa madaling salita, mga kapatid, sa ating mabubuting gawa, sa ating pagtulong at paglilingkod sa kapwa, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng may kapal, sa mga ganitong paraan, tayo'y nagsisilbing tagapagbigay, panlasa at liwanag ng pananampalataya sa ating kapwa. Gayon din ang sinabi ni San Pablo doon sa ikalawang pagbasa po sa sulat niya sa mga taga-Korinto, na sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos kaysa ng Panginoong Kristo, sabi po niya doon, magagawa natin maging asin at liwanag ng sanlibutan. Ano po ang sabi niya? Ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o sa mataas na karunungan, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. At sabi pa po niya, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagiging asin at liwanag ay nakabatay sa mga tulong at biyaya na sa Diyos din nagmumula. Dito nakabatay ang pagpapahayag sa Panginoong Kristo. Kaya nga po sa ating paggawa ng mabuti sa paglilingkod sa kapwa, sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, sa ating pagsisikap sa pagpapakababa, sa pagiging makatarungan at makatotohanan,
sa ating pagpapakabanal. Ang mga ito, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng panlasa at liwanag sa harapan ng mga tao upang makapagbigay papuri at parangal sa Amang nasa langit. Ito ang maliwanag na bunga ng ating pagiging asin at liwanag ng mundo. Sabi pa nga po doon sa mabuting balita, gayon din naman dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong Amang nasa langit. Mga kapatid, ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Nakalulungkot naman kung marinig natin at maranasan natin ang karanasan ng ating kapwa, ng ibang tao. Napaka-tamlay naman niya. Sabi nga, walang kalatoy-latoy. Lalo na nakalulungkot marinig na pag nakikita ko siya parang dumidilim. Parang malungkot. Parang wala ng pag-asa sa buhay. Matamlay. Walang gana. Mga kapatid, inaasahan sa atin na tayo'y makibahagi sa ating Panginoon. Bakit po? Tayo'y nakikibahagi lamang sa Panginoong Hesus sa pagiging liwanag ng sanlibutan. Si Jesus ang tunay na liwanag ng sangkatauhan. Kung sinasabi po natin na siya ang ating sinusundan, siya ang ating tinutularan sa ating buhay, makapagbibigay liwanag tayo sa mundong ating ginagalawan kahit saan, sa anumang senaryo o tagpo. Ito man ay sa loob ng tahanan, ito man ay sa paaralan, ito man ay sa pagawaan, sa opisina, sa ating simbahan, kung paanong makita ng ating kapwa. Ano ang pag-asa tuwing tayo'y kanilang nakikita at nasisilayan. Kaya nga sa pagdiriwang po, kung nakadadalo kayo sa pagdiriwang ng sakramento ng binyag, hindi ho ba? Doon may seremonyas ng pagsisindi ng kandila. Bakit po? Sa pagkakataong yung tinatanggap natin ang liwanag ni Kristo upang patuloy siyang ipakilala sa mundo, ibahagi sa kapwa. Magampanan nawa po natin, mga kapatid, ang atas sa atin. Tayo nawa ay maging mga tunay na asin at liwanag ng mundo katulad ni Kristo. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama ng Liwanag upang tayo maging tunay na ilaw at asin ng sanlibutan. Ating sambitin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa banal na simbahan, upang maging tapat siya sa mabuting balita at patuloy na maisulong ang gawain ng ebanghelisasyon tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang ang kanilang pamumuhay sa liwanag ay maakit nila ang lahat sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nadidiliman sa buhay, sa mga pinanghihinaan ng loob at tinabangan sa pananampalataya, upang maihatid sa kanila ang liwanag at init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat, upang ang ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ang magbuklod sa atin bilang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga yumao, makamtan nila ang liwanag na di magmamaliw sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Amang mawain, dinggin mo ang aming dalangin at sinagan kami ng iyong liwanag upang mapawi ang kadiliman sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanggal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglakad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lakat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw. Mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin kakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mga aming pananampalataya, tuwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan
Narito si Jesus, siya ang asin at ilaw ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon, umalingot man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking katawan,
at siyang itatapat sa puso. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnupay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakilan ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inumin pagkakaisa ang ibinibigay. Kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, muli po paalala ko lang, sa darating po Miyerkules, February 11, ay ang paggunita sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ito rin po yung pandaigdig na araw ng mga may sakit. Yun nga po, kung meron po kayo may sakit na sa tahanan, meron pong pagpapahid ng banal na langis sa araw na yon. Ang misa po natin, regular na misa 6:30, gagawin po dyan sa harapan ng groto ng ating simbahan. Ayun po. Pangalawa, nandiyan po yung mga madre na Sisters of the Divine Shepherd. Sila po yung nagbe-bake, nagluluto ng pastries, tsaka cakes, at ano pa man. Baka nakatulong na kayo sa kanilang apostolado, nakakain pa. Kung may natitira pa, kasi dalawang mula kanina po, nagtitinda sila. Nakatulong na po tayo at sa kanila apostolate. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging asin at ilaw sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.